Okay, may question si Jay please tungkol sa cages. Kayo ba ay nag-aalaga ng mga dogs and cats niyo tapos nilalagay niyo lang sa cages? Ito po sabi niya, okay na ba yung 4x4 na cage para sa large breed na aso? Doc, like Rot and Dobe. Doberman yan, tsaka Rottweiler. So, ibig sabihin, 4x4 feet ang sinasabi niya. 4 feet by 4 feet yung floor area. Okay na po yan as holding cages or cages na alam nyo na hindi naman doon na yung aso buong buhay nila. Marami kasi yung nakikita mga nag-aalaga ng mga dogs na nasa cage na lang yung yung mga aso nila buong buhay nila dahil hindi nila mapakawalan for some reason dahil maaaring very aggressive yung aso. At pag pinakawalan nila kung anong mangyari, ayaw nila pakawalan dahil ayaw nila naman ng aso na nakakalat sa bahay dahil masisira yung mga gamit nila, mas-scratch yung kotse or what. So, hindi po dapat gano'n, no? Kahit po yung aso po ay kailangan i-cage, dapat meron pa rin siyang ample time and opportunity na magtatatakbo as he so wishes. Lalo na mga Doberman at mga Rottweiler. Kapag kinulong niyo po yung mga ganyang klaseng mga aso, usually naman, nakaupo na lang yan, gagalaw ng konti, pero hindi sila talaga ma-exercise. May mga Belgians po na kahit nakakulong lang sa ganyang kalit na kulungan, wala, takbo ng takbo, ikot ng ikot, minsan parang baliw na ganyang kabilis umikot. So, hindi po pare-pareho yung mga aso. And kailangan po talaga ng mga aso na, alam niyo yun, nakakagalaw sila. Lalo na pag mga puppies, na marami ako nakikita mga dogs na nakakulong lang sa mga cages, nagkakaroon tuloy ng mga deformities yung mga buto kasi hindi talaga sila nakakapag-stretch na expand yung nila, yung rib cage nila, yung reach ng mga nila, mga shoulders nila, yung hips nila ay nasa stunt dahil maikli lang yung cage. So, nagkakaroon ng deformities, pumapangit yung aso kapag lagi lang po nasa maliliit na mga cages. Lalo na kung yung cage po ay mga wire cage, yung sa baba, yung tapakan ng paa, na bibisaklat po yung mga kuko ng paa, yung mga daliri ng paa, pumapangit po. Okay po yung plastic matting, at least pag plastic matting, tumutulo lang yung tubig sa baba. Kung umihiman, tumapon yung tubig, dumumi dyan accidentally, ay tutulo sa baba. Hindi po siya mag-accumulate at hindi didikit doon sa aso or sa pusa. So, maganda po yung plastic mattings kasi nalalapat din ng paa, nung aso niya yung paa niya, yung pusa, yung paa niya, doon sa plastic mattings ng maayos. Hindi kagaya ng mga wire cages. At saka plastic, hindi po umiinit kapag mainit yung panahon kasi pag yung mga wire cages, lalo yung ginagamit ng iba, bakal na matting, nako, kawawa po yung aso doon. Pagka uminit yung cage, syempre paso-paso, naluluto po para siyang nasa loob ng isang maliit na lityonan or oven toaster. So, ingatan po natin yung mga aso natin na nilalagay natin sa mga kulungan. Of course, pag nasa loob ng kulungan, ito pa, huwag nyo tinatali na baka makalabas sa kulungan or minsan may mga nakita na ganyan na tumalon sa kulungan, nasira niya yung ibabaw, tapos nakatali pa sa loob, sakal, patay, aso. So, be careful din po. Ang dami ko sinabi tungkol sa cage, no? Pero ayan, gusto ko lang pong itawid sa inyo kasi marami pong mga pagkakamali mga iba pagdating sa pagkikage ng mga aso nila. How long lang dapat nasa cage yung aso? For example, I think the maximum is 16 hours na sa loob ng cage yung aso niya per day. Kung kagaya nung sa amin, nung ginagawa ko pagka araw, si Logan, malaki naman yung cage niya. It's a 3x6 cage na nakakagalaw siya sa loob ng maluwag, no? Kung gusto niya magtatakbo doon, pwede naman magtatumbling. Pero as much as possible, pag after work hours, pinapakawalan ko na siya dito. And kinukulong ko na lang siya pagdating ng mga umaga pag may mga tao na. Ayun, kasi pagka nakakatakbo yung aso, they're very healthy and maganda yung kanilang pananaw sa mundo. Happy sila. Pag happy yung aso, healthy yung aso. Pagka kasi depressed yung aso dahil nakakulong and yung alam niyo, isolation and caging dogs, nakakalungkot sa kanila yan, nakaka-depress sa kanila yan. Minsan nakakabaliw, naging aggressive or nagiging parang shy na yung aso. May nakita na rin ng mga aso na hindi pinakawalan buong buhay nila, nasa loob lang isang cage or enclosure. Tapos pag pinakawalan, hindi na niya alam gagawin sa paligid niya kasi hindi siya sanay sa paligid. So it's not fair to dogs kasi yan po ay
alam niyo yun, nilikha din naman ng Diyos na kailangan din naman nila ng ng space. Kailangan din naman nila ng stimulation sa pag-iisip nila. Hindi talaga sila dinisenyo para lang ilagay sa malit na kulungan. Pwede na lang kagaya nung kay Bjorn at Lagerta, iniiwas ko kasi muna sa lupa until umabot sila ng 4 months. Kasi nakakatakot din talaga yung makakuha ng mga sakit like especially parvovirus. Ayan. And alam niyo pag may mga dogs sa paligid, like our neighborhood is filled with stray dogs dito sa Angono, sa San Martin. Daming stray dogs talaga dito. And yung mga streets ay definitely puno ng mga viruses yan. Mga parvovirus, hindi malabong puno yan dyan. Maraming nakapaligid na mga iba-ibang dangers. Kaya iniiwas ko rin yung mga puppies ko na ilakad sa labas. Anyway, yun po yung take ko. The bigger the cage, the better. No? Kung may enclosure na lang, lagyan nyo na lang yung mga gates, yung paligid, much better. Much better. Pero ito pa, cage is good kasi bawal din po tayong magpakawala ng mga aso. This is a big problem, no? Stray dogs. Nagkakalat sila ng diseases like rabies. Talaga namang talaga nakakatakot naman. Kaya kung may aso po kayo, huwag niyo pinapakawalan kasi magiging vector or transmitter ng rabies virus. O sana na lang huwag mangyari sa sarili nating mga mahal sa buhay yung makagat sila na aso at pusa at magka-rabies tapos kailangan pang turukan ng kung ano ng turok, di ba? Gastos. Dahil lang sa mga pinapakawalan, mga pabayang owners na pinapabayaan lang nila yung mga aso at pusa nila na nakakawala sa kalsada. That's not fair. Okay, so let's be responsible dog and cat owners and pet owners at cage natin pero dapat humane din. Ibig sabihin na maayos din yung paggamit natin sa cages.